What's up guys? So, kamusta kayo? Umuulan pa rin dito sa amin ngayon as of this recording. Hulaan nyo kung nasan ako. Quick announcement lang pala no. And based dun sa poll na pinost ko noong nakaraan, mas mataas kasi yung percentage nung 7 p.m. Onwards eh. So starting today, 7 p.m. na tayo mag-upload para mas marami tayong ma-reach na listeners. Tapos siguro every after 3 days tayo mag-upload ng next episode para hindi naman masyadong matagal at hindi rin naman masyadong mabilis. Kasi hindi ko kaya yung yung daily upload. Ayoko naman na masira yung quality ng way ng pag-narrate natin dahil lang sa nagmamadali tayo mag-upload. Kaya simulan na natin ang kwento. Ang storyang ito ay pinamagatang Kaldag Mo Ko Captain, Episode 10. Sunday, isa sa mga araw na dapat sana'y tahimik. Walang practice, walang klase, walang alarm na kailangan kong patayin ng paulit-ulit bago bumangon. At higit sa lahat, walang captain na kailangan kong makasama buong araw. At least, yun ang plano ko. Nasa dining table ako habang inaayos yung mga notes para sa reporting namin sa susunod na linggo. May laptop sa harap ko, tapos may notebook sa kanan. At isang basang orange juice na ilang minuto ko nang hindi ginagalaw. Tahimik sa bahay. Si mama nasa kusina. Ako naman, sinusubukang intindihin yung presentation na ilang beses ko nang binasa pero parang ayaw pumasok sa utak ko eh. Okay, introduction, background, main discussion, conclusion. Madali lang? Ay, pero bakit parang hindi naman talaga madali? Napatingin ako sa pintuan. Lucas anak, ikaw na ngayon tumingin sa pinto kung sino yon. Okay ma, ako na pong bahala. Lumakad ako papunta sa pinto. Hindi ko naman inaasahang may bibisita ngayon eh. Kaya nang buksan ko yon, nagulat at napangiti kagad ako. Oh, Ethan? Nakatayo siya sa labas. Casual clothes, may backpack, at may hawak na folder. Hey, morning bro. Ah, Sunday ngayon ah. I know. Tinaas niya yung folder. May dala akong notes. Baka gusto mong gamitin para sa reporting mo? Grabe, prepared ka ah. Of course. I'm a responsible student. Ikaw? Responsible? Excuse me? Napatawa siya nun. Okay, maybe sometimes. Tara na nga, pasok ka na sa loob. Thanks bro. Pagpasok niya, meron na naman nag-doorbell. Pareho kaming napalingon. Teka, may iba pa? Huh. Lumakad ulit ako papunta sa pinto. Binuksan ko yon. At doon, parang biglang nawala yung ngiti ko. Captain? Nasa harap ko si Adrian. Simple lang yung suot niya. Dark shirt, jeans, at may hawak na maliit na paper bag. Good morning Lucas. Napatingin siya sa loob at nakita niya si Ethan. Tumigil siya sandali. Si Ethan naman, nakatayo lang sa likod ko. Nagkatinginan silang dalawa. Hey! Good morning, Captain! Morning. Tahimik. Isang segundo. Dalawa. Tatlo. Captain, pasok ka. Pumasok si Adrian. At doon ko lang napansin na pareho pala silang may dalang gamit para sa akin. Napatingin ako sa folder ni Ethan.
Pagkatapos, sa paper bag naman ni Adrian. Teka lang, bakit parang may meeting tayo ngayon? Wala ah. Oo nga, wala naman. Sabay silang sumagot. Nagkatinginan ulit. Napakunot noo ako. Hindi pala nagsisimula yung araw, pero pakiramdam ko, may kakaiba nang nangyayari. At ako lang yata yung hindi nakakaalam kung ano yun. Lucas anak, sino yung kasama mo? Bago pa ako makasagot, lumabas si mama mula sa kusina. Nakita niya si Ethan, tapos ngumiti. Ay Ethan, good morning. Magandang umaga po tita. Pagkatapos, napansin din niya si Adrian. Adrian, iho, andito ka rin pala. Aba, kompleto kayo ah. Good morning po tita. Ma, ano? Sunday naman eh. Masaya ang bahay natin ngayon. Napakamot ako sa ulo ko. Hindi pa man nagsisimula yung araw, pero pakiramdam ko, may kakaiba nang nangyayari. At ako lang yata yung hindi nakakalam kung ano yun eh. Oh siya, bakit kayo nakatayo dyan? Lucas anak, paupuin mo naman yung mga bisita mo. Ay, oo nga sorry. Pagkapasok namin sa bahay, dumiretso kami sa sala. Umupo si Ethan sa isang side ng sofa. Habang ako naman, nilapag yung laptop sa coffee table. Si Adrian, umupo sa kabilang side. At dahil hindi naman kalakihan yung sofa namin, medyo malapit siya sa akin. Napatingin ako sandali sa kanya. Tapos, bumalik kagad yung tingin ko sa laptop. Okay, so ito pala yung yung reporting ko. Umupo ako sa gitna ng sofa. Binuksan ko yung laptop at ipinakita sa kanilang dalawa yung presentation. Wait Lucas. Dito ka na lang oh. Kinapik niya yung space sa tabi niya. Para mas makita mo yung slides. Lumipat ako ng kaunti. Pero bago pa ako tuloy makalipat. Teka. Hindi dyan. Dito ka na lang Lucas oh. Para mas malapit ka sa laptop. Napatingin kami pareho kay Adrian. Tapos, umupo ulit ako. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Guys, presentation lang to ha. Ano bang nangyayari sa inyo? Wala, but I know. Oo nga, we know. Yeah. Hindi ko maintindihan kung bakit parang kailangan nilang pag-agawan pati yung upuan ko. Pero hinayaan ko na lang. Mas gusto ko na lang na matapos yung reporting. Makalipas ang ilang minuto, habang nag-explain ako ng isang part ng presentation, biglang tumayo si Ethan para kumuha ng tubig. Pagbalik niya, naupo siya sa kabilang sofa chair. Samantala si Adrian, bahagyang yumuko para tingnan yung laptop. Lucas, tignan mo to. Ano yun? Masyado kang malapit sa screen. Okay lang. Sasakit mata mo niyan eh. Eto. Inabot niya yung laptop at bahagyang inalayo mula sa akin. Captain. O bakit? Ayos lang. Kaya ko naman. Alam ko. I'm just trying to help. Napatingin ako sa kanya. At bago ako makasagot, nagsalita si Ethan. Bro, ready ka na ba? Oo, tara. At muli, napunta yung attention ko kay Ethan. Pero ilang segundo lang. Bumalik din yung tingin ko kay Adrian noon. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero simula nang dumating sila parehas, parang masyado akong aware sa mga bawat kilos nila. Lucas anak? Po ma?
may snacks sa kusina. Kunin mo muna. Okay po, ma. Pagkaalis ko, nagkatinginan sina Adrian at Ethan. Tahimik lang. At sa pagkakataong yon, walang Lucas na nakakaalam kung ano yung pinag-uusapan nila. Pagkaalis ko papunta sa kusina, tahimik na naiwan sina Adrian at Ethan sa sala. Ethan. Bakit? Umayos ng upo si Adrian. Kalmado lang yung mukha niya. Ethan, let's be honest. About what? You know what I mean. Sandaling katahimikan. Tumingin si Ethan sa direksyon ng kusina. Tapos, bumalik ang tingin kay Adrian. Oh, about Lucas? Yes. I figured. So alam mo na. Matagal na. Captain, hindi naman ako pumunta rito para makipag-away sa'yo eh. Neither did I. Well, that's good. Ngumiti si Ethan. Pero hindi na yung playful smile na madalas niyang pinapakita sa akin. Mas seryoso. Pero Captain hindi rin ako aalis dahil lang gusto mong bumalik sa kanya. Hindi ko naman na hinihingi na umalis ka sa buhay niya. Then, what do you want? Nothing. Wala lang? Oh. I just want you to know na hindi ako magpapanggap na kaibigan lang ang tingin ko kay Lucas ngayon. Simula ngayon, ipapakita ko na kung ano yung nararamdaman ko sa kanya. Alright, so you're serious, huh? Very, very serious, Ethan. Okay, at least malinaw na. Tumayo siya mula sa sofa. Lumapit ang konti sa bintana. Then, I guess, may competition between us. Kung competition ang tawag mo doon, fine. Game on, Captain. Saglit sila nagkatinginan. Walang sigawan, walang suntukan. Pero parehong malinaw ang ibig sabihin. Hindi sila aatras. Habang nasa kusina ako, hindi ko alam kung bakit parang ang tahimik ng sala. Kumuha ako ng ilang snacks at 2 baso ng juice. Tapos bumalik ako. Pagtingin ko sa sala, pareho na silang nakaupo ulit. Parang walang nangyari. Oh guys, bakit ang tahimik niyo yata dito? Wala, nag-iisip lang. Same, nag-iisip lang naman. About sa reporting? Yep. Yeah, yung sa presentation. Pareho silang sumagot. Pareho rin silang nakangiti. Pero may kakaiba. Parang may conversation silang hindi kasama yung pangalan ko. Pero somehow, pakiramdam ko, ako yung topic ng mga panahon na yon. Umupo ulit ako sa sofa. Oy, snack muna tayo. Nilapag ko yung mga pagkain sa may coffee table. Kumuha si Ethan. Kumuha rin si Adrian. At sa unang pagkakataon, buong umaga kaming tahimik na 3. Maya-maya, napansin kong may maliit na mantsa sa manggas ni Adrian. Oh, Captain oh. Ano yun? May stain yung damit mo. Lumapit ako at hinawakan ko na bahagya yung manggas niya para tingnan. Ito oh. Yan ba? Okay lang yan. Hindi, wait lang ha. Kukuha ko ng tissue. Dahan-dahan kong pinunasan yung mantsa. Hindi ko napansin na napakalapit na pala namin sa isa't isa. Nakatayo ko sa harap niya. Siya naman, tahimik lang nakatingin sa akin. Bigla akong napatingin sa mukha niya. Nagkatinginan kami.
Saglit lang at walang nagsasalita. Um, Thanks Lucas ah. Ah, wala yun Captain. Wow, ayos ah. Ano yun Ethan? Hmm, wala lang. Don't mind me. Ano nga? Maalaga ka pala kay Captain ha? Ha? Ah, ano ka ba may nakita kasi akong mancha sa t-shirt niya. Alam ko naman yun. Parang may ibang ibig sabihin ng simpleng biro niya. At mas lalong hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nahiya. Habang nagpapatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa presentation, biglang inabot ni Ethan yung baso niya. Pero sa pag-abot niya dito, natumba ito. Tumapo ng juice at dumiretso sa damit ni Adrian. Oh shit! Captain, sorry! Agad ako napatingin kay Adrian. Basang-basa ang harapan ng t-shirt niya. Ah, Captain, okay ka lang? Tinignan ni Adrian ang damit niya. Napabuntong hininga siya pero ngumiti rin. Okay lang. Ayos lang yan. Wala lang naman to eh. Ah, may extra shirt ako sa taas. Pwede mong gamitin. Teka lang. Pero bago pa man makasagot si Adrian, biglang sumingit si Ethan. Ah, wait. I have an extra shirt here. Binuksan niya yung backpack niya at inilabas ang isang folded shirt. Here oh, mas malaki to. Tinignan niya si Adrian mula ulo hanggang paa. Kasi, for sure, hindi naman kasya yung shirt mo kay Adrian Lucas eh. Napataas ang kilay ni Adrian. Anong hindi? I mean, look at you, Captain. Tapos bahagyang ngumisi si Ethan. 6'1 ka, tapos si Lucas 5'9. Chill lang kayo guys. T-shirt lang yan. Kukuha na lang ako. I'm just saying baka pag sinuot niya yan, mapunit. Napailing ako. Pero si Adrian kalmado lang. Tumingin siya sa hawak kong shirt. Pagkatapos, tumingin sa akin. Kakasya yan. Are you sure, Captain? Oo. Paano mo nalaman? Saglit at tahimik si Adrian. Pagkatapos, casual niyang sinabing, kasi nakapag-stay na ako dito dati. Captain, okay lang Lucas. Si Ethan naman, napatingin kagad kay Adrian. Wait, nakapag-stay ka na dito? Oo, nakapag-sleep over na ako dito dati. Bro Lucas, ano yun Ethan? May history pala kayo eh. Ha? Hindi naman ganun. Kaibigan ko lang si Captain. Exactly. Magkaibigan lang kami. Kinuha niya yung shirt na inabot ko. O sige, magpapalit lang ako ha. Alam ko na rin naman kung saan pwede magpalit eh. Kasi nga nakapag-stay na ako dito. Ikaw ba Ethan? Naiwan kaming dalawa ni Ethan sa sala. Pero bago man siya makapagsalita, napansin kong para may gusto siyang itanong. Ah, bro. Ano yun Ethan? Bakit? Hindi mo man lang sinabi sa akin na nakapag-sleepover na pala dito si Captain? Eh, parang hindi naman kasi siya importante eh. Okay. But interesting. Ang dami mo namang iniisip Ethan. Wala lang yun. Maya-maya, nang nakita kong lumabas na ng CR si Adrian, napatingin ako at bigla ako natigilan. Sanay akong makita si Adrian na naka-jersey. Sa court, sa practice, sa laro. Pero iba pala kapag wala na ang jersey na karaniwan kong nakikita sa kanya. Tuund ang katawan niya, malapad ang balikat, defined ang mga braso, at halatang halata ang muscles na bunga ng basketball training. Hindi naman siya sobrang laki,
Athletic lang, lean, muscular, at bagay na bagay sa tangkad niyang 6'1". May ilang patak pa ng tubig sa buhok niya na dumadaloy pababa sa liig. Napatingin ako ng ilang segundo hanggang sa bigla ako napagtanto yun. Nakatingin na pala ako. Agad kong iniwas ang tingin ko. Okay, Lucas. Focus, focus. Bakit ka ba nakatingin sa kanya? Ay. Pero bago ko tuluyang maibalik ang atensyon ko sa laptop, napansin ko yung suot niya na t-shirt ko. Dahil mas malaki ang katawan niya sa akin, medyo fitted din sa kanya at napakurap ako. Bro, okay ka lang? Ha? Oo naman Ethan, ayos lang ako. Tumingin si Ethan kay Adrian. Pagkatapos, bumalik ang tingin sa akin. Sigurado ka? Oo nga, sigurado ako, okay lang ako. Teka, ano bang meron? Wala, Captain. Tinatanong ko lang si Lucas eh. Umupo si Adrian sa sofa. At dahil nga maliit ang sofa namin, medyo malapit siya sa akin. Napansin kong amoy sabon pa siya. Tapos agad akong umayos ng upo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Bigla ako naging conscious. Siguro dahil suot niya yung t-shirt ko o baka dahil masyado akong maraming napapansin kay Captain ngayong araw. Lucas. Captain. Ano? Tuloy na natin? Oo, sorry. Binuksan kong muli yung laptop. Pero bago ako makapag-focus, napatingin ulit ako sa shirt na suot ni Adrian. Napailing ako sa sarili ko. Ayan ka na naman, Lucas. Focus. Reporting tayo. Hindi si Adrian, reporting. At lalong hindi yung suot ng t-shirt ang isipin mo. Hey! At doon, muli kong pinilit ibalik ang atensyon ko sa presentation. Nagpatuloy kami sa reporting. This time, ako ang nasa gitna. Si Ethan yung isang side, si Adrian naman yung sa kabilang side. At habang nagsasalita ako, pareho silang nakikinig. Pareho silang nagbibigay ng suggestions. Pareho silang sumusuporta. Pero sa pagitan ng mga simpleng salita nila, may nararamdaman akong competition. Hindi ko lang matukoy kung saan nagsimula eh. Lucas, try mo ulit yung opening? Okay, sige. Huminga ako ng malalim. Good morning everyone. Smile Lucas, dapat nakasmile ka. Again, ulit? Yes, ulit. Okay. Good morning everyone. There, yan. Okay. I admit it. Mas convincing nga yan. Salamat guys ha. At habang pinapakinggan ko silang dalawa, may isang bagay na unti-unting nagiging mahirap hindi pansinin. Hindi lang sila basta tumutulong sa akin eh. Parang pareho nilang gustong maging taong una kong lalapitan. At kung tama yung pakiramdam ko, may dahilan kung bakit. Makalipas ang ilang minuto, natapos din ang una naming run-through ng presentation. Isinara ko muna yung laptop, tapos napasandal sa sofa. Grabe. Parang mas nakakapagod pa to kaysa sa actual na reporting eh. Drama naman. Kung ikaw kaya gumawa ng presentation ko, kaya ko. Talaga? Oo, pero sisingilin kita ha? Ano naman yun Ethan? Libre mo ako lunch. Aba, may kapalit pala ha? Of course, meron dapat no? Umiling ako habang nakangiti. Pero nang mapalingon ako kay Adrian, tahimik lang siya na nakatingin sa amin. Oh,
Captain, okay ka lang? Okay lang naman. Parang ang tahimik mo eh. Hindi. Nag-iisip lang ako. Saan, Captain? About presentation? Oo, Ethan. Okay, ayos. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Parang may kakaiba na naman sa exchange nila ng pagtitinginan eh. Pero bago pa ako makapagtanong, Lucas anak? Po? Anak, tulungan mo muna ako dito sa kusina. May ihahanda tayong lunch. Okay ma. Kinuha ko yung laptop at nilagay sa coffee table. Guys, balik lang ako ah. Sige, sige Lucas. Dito lang kami. Nagpunta na ako sa kusina. Pagdating ko doon, nakita kong naghihiwa si mama ng mga gulay. Ama, ano pong gagawin ko? Ikaw nang maghugas itong mga gulay anak ha? Okay po. Habang naghuhugas ako, biglang napangiti si mama. Uma, bakit ka nakangiti dyan? Wala anak, masaya lang ako. May something ba? Wala nga. Ang dami mong bisita ngayon ha? Oo nga eh. Hindi ko rin naman sila niyaya ng sabay dito. Hindi nga, pero pareho silang pumunta, no? Ma, ano? Huwag ka nga. Alam ko yung mga pinag-iisip mo na yan eh. Hindi naman ako nagsasabi ng kahit ano ah. Kilala ko si mama. Kapag ganun siyang umiti, may napapansin na naman siya. At ayoko munang alamin kung ano yon. Makalipas ang ilang minuto, naghanda na kami ng pagkain. Lucas anak, tawagin mo na sila. Sabihin mong kakain na. Okay po. Pagdating ko sa sala, pareho nakatingin sina Adrian at Ethan sa akin. Oh guys, lunch na. Yes, finally, gutom na ako eh. Tumayo kagad siya. Si Adrian naman, isinara yung laptop. Tara, kain na tayo. Gutom na rin ako eh. Naglakad kaming tatlo papunta sa dining area. Pero habang naglalakad, napansin kong nasa likod ko si Adrian. At si Ethan naman, nasa kabilang side. For some reason, parang hindi naman ako makapili kung saan ako titingin. Sunday lang dapat yun eh. Reporting, simple lang, may lunch, tapos uuwi na sila. Pero habang magkakasama kaming tatlo, pakiramdam ko, mas lalong nagiging komplikado ang lahat. Pagpunta namin sa dining area, nakaayos na yung pagkain sa mesa. May kanin, may ulam, at ilang side dishes na inahanda ni mama. Oh Shaq, kumain na kayo. Huwag kayong mahihiya ha. Thank you po tita, ang dami nito ha. Kumain ka lang ng kumain Ethan. Ikaw rin iho Adrian. Thank you po tita, mukhang masarap to ah. Umupo ako sa usual kong pwesto. Si Ethan, umupo sa isang side ko. At si Adrian naman, sa kabilang side. Napatingin ako sa kanilang dalawa nun. Hindi ko alam kung coincidence lang pero kahit sa pagkain, parang nagawa nilang magpunta sa magkabilang tabi ko. Kumuha ko ng ulam, pero bago ko pa mailagay sa plato ko, Bro Lucas, huwag yan. Ha? Bakit naman? Eh hindi ba ayaw mo niyan? Oo nga eh, pero luto naman kasi ni mama to. Ang alam ko, hindi talaga siya kumakain yan. Paano mo nalaman, Captain? Kasi matagal na kitang kilala. Wow! Ayos ah. Detailed? Bakit Ethan? Normal lang naman sa magkakilala yun ah. Okay, sabi mo eh. Guys, kumain na nga lang tayo.
Kayo talaga. Hayaan mo sila, Lucas. Mukhang pareho sila nag-aalala sa'yo. Mama naman, ano, wala naman akong sinabing masama ah. Napayuko na lang ako at ipinagpatuloy yung pagkain. Pero habang kumakain kami, napansin kong pareho silang may ginagawa. Kapag may kailangan ako, may isa kagad na umaabot. Kapag may kulang sa mesa, may isa kagad na tumatayo. At sa bawat maliit na bagay, parang may tahimik na paligsahan na silang dalawa. Bro Lucas, water? Sige Ethan. Thank you ah. Bago pa man niya maabot ang pitsil, ako na kukuha. Kinuha ni Adrian ang pitsil at nagsalin sa baso ko. Ah, thanks Captain ah. Bakit sinasalin mo pa? May kamay naman siya ah. I know. Then, let him get it. Guys, seriously, what's going on? Kumain na nga lang tayo. Pero, kahit sinabi kong kumain lang kami, hindi ko maiwasang mapansin. Pareho sila nandito. Pareho silang nag-aalala sa akin. At pareho silang parang may gustong patunayan. Hindi ko pa alam kung ano ang dapat kong isipin tungkol doon. Kaya, pinili ko munang manahimik at ipagpatuloy ang pagkain. Okay, so that's it for episode 10 ng Kaldag Mo Ko. Captain, let's read some comments from our previous episodes. We have Game Charles BG 3849. Sabi niya dito, Adrian has that very manly and strong depiction in this story. And because of that, I expect him to be a daredevil. He's not a captain for nothing naman siguro, no? Sana ma-apply niya kay Lucas yung quick actions and decisions making niya inside the court. Hehe. Also, for me, Daredevil, I resonated so much dun sa sinabi mo, Kuya Ren, na sometimes the biggest regret is not being rejected, but rather not trying at all. Kasi ako, I personally believe na there is no fulfillment in trying and there is no satisfaction in putting no effort. Kaya if I were Adrian, I'd rush to get my way with Lucas na. Lalo na people come and go and they won't wait around depending on when you are in the mood and ready to make a move. And for Ethan naman, mag-transfer back na lang siya pabalik sa former school niya. Huwag na niyang sirain yung Captain Rookie fantasy ko. Grabe naman yun. Pinauwi si Ethan. Pinabalik sa dating school. Next naman ay si Felix Alvin 5532. Baka sa susunod may madagdag pa na character. Sobrang haba na ng buhok ni Lucas. Hello sa'yo bro, it's been a while Felix. Ngayon lang ulit kita nakita sa comment section. Next is Richard De La Cruz 8417. Sabi niya, I'm always Team Adrian. Gusto ko kasi yung personality ni Adrian, yung masungit tapos very manly pero nag-aalangan man siya sa feelings niya kay Lucas kasi captain siya ng team. Ito yung story na masasabi ko na nagustuhan ko talaga ng sobra-sobra. Lagot ka Lucas, siguradong papanain yung puso mo. Richard, puso lang ba talaga yung mapapana sa kanya? O pati yung kanyang puh? Wala akong maisip. Kayo na bahala guys, mag-isip ko ano yung puh na yan. Joke lang. Okay, next natin si Zeke 1985. Team Adrian, be man enough to tell Lucas how you feel before it's too late. Yes, tama. And from Lulu Lalu. Ang kulit naman ng username mo, Lulu. Parang kakaiba. Sabi niya, hala, galing ni Lucas, may patuwad-tuwad technique ka na ngayon ha. Magawa nga, ilaglag ko yung sabon sabay tuwad at sabing, any leg. Go support kita dyan bro. Basta make sure lang na yung sabon na ihuhulog mo, walang mga kulot na buhok. Kulot na buhok talaga.
Iniisip ko kasi baka you have a curly hair, Lulu Lalu. Yun lang, wag kang mag-isip ng iba, yun lang yun. Next natin si Rogelio Montero. Super hot episode. I know, right? Alam nyo guys, kung pwede lang talaga mag-narrate dito ng yung mga malala, yung walang filter, ginawa ko na talaga. Pero bawal kay YouTube eh. And then, Beer for Love 6981. Hello sir bro. Sabi niya rito, Team Adrian from the beginning. And that's a wrap up for episode 10 of Kaldag Mo Ako Captain. Anyway guys, maraming salamat sa lahat na nag-iwan ng comments, ng likes at support sa episode 8 at 9. Sana nag-enjoy kayo, no? At sobrang na-appreciate ko talaga na kasama nyo ko sa journey ng story na to. And of course, hindi pa dito nagtatapos ang kalokohan. Mas marami pa tayong pag-uusapan. Mas marami pang awkward moments at mukhang mas lalo pang magiging complicated ang buhay ni Lucas. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Mentoman Stories, mag-subscribe na kayo and hit the notification bell para hindi kayo mahuli sa next episode. This is Ren Santiago and again, maraming salamat sa pakikinig at sa support nyo. And I'll see you guys on episode 11 ng Kaldag Mo Ko, Captain. At Lucas, please lang pala, magpagupit ka na. Ang haba-haba na ng buhok mo. Yun lang guys. Bye!